Heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Bien Tyrone, Lodi Raymart Rodriguez, Lodi Lou Peregrine Mucha, Lodi Abdul Ariba, Lodi Cedric Zombaga, Lodi J. Rold Panet, Lodi Francis De Chilo, Lodi Dennis Jr. Estrera, Lodi John Fabito, Lodi Ian J. Barrios, Lodi Princess Hidalgo. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-188 kabanata, sa pagpapatuloy. Lumapit si Ran sa bangkay habang sinasabi na sabi mo magpapakasal tayo sa loob ng 3 taon, pero alam mo ba kung ilang taon na akong naghihintay? Pinagmasdan niya ito na sinabi pa na ang sama mo, ni hindi mo man lang hinahayaan ang tao na umiyak. At naalala niya noong bata pa sila na umiiyak siya sa lamesa. At isang kamay ang makikita na nilapag ang token sa harap niya. Napatingin siya at sinabi na ano ito. Sinabi sa kanya ni Hyobong na isang regalo. Maligayang kaarawan, Ran. Malakas itong umiyak na sinabi niya na tanga si Orabiani. Kakapanaw lang ng mga magulang ni Ran. Anong maligayang kaarawan pa? Seryosong sinabi sa kanya nito na dapat ko pa ring batiin ka. Dahil hiniling nila sa akin na gawin ito. Napatingin ito sa kanya at sinabi na sila ang humiling sa'yo. Ang mga magulang ko, hinawakan niya ang kamay nito at sinabi na oo. Hiniling nila sa akin na alagaan ka ng mabuti at palaging patawanin, dahil ako ang iyong kasintahan. Gagawin ko ito hanggang sa lumaki tayo at magpakasal, at kahit pagkatapos nyon. Dahil mahal ko rin ang ngiti ni Ran. Dagdag pa niya habang hinawakan ng 2 kamay na kung may mangyaring nakakabahala habang wala ako, ipadala mo sa akin ang jade pendant na ibinigay ko sa'yo. Pagkatapos ay gagawin ko ang lahat para tumakbo papunta sa'yo at protektahan ka. Ayos ba? Tumugon ito na okay. Tumayo ito na sinabi pa sa kanya na kaya. Hindi ka makakapunta? Tumugon si Hyobong na patawarin mo ako. Ran, susubukan ko ang lahat. Pero habang nasa pagsasanay ng pag-iisa, mawawala ang pakiramdam ko sa oras, kaya mahirap magbigay ng tiyak na sagot. Agad na tinanggal ni Ran ang pagkakapit sa kamay na sinabi na ibig sabihin ba yun gusto mong mag-isa akong magdiwang ng kaarawan ko? Hindi ba sabi mo makakasama kita tuwing kaarawan ko? At lumipas ang ilang panahon na lumaki na sila. Sinabi ni Ran na sinungaling si Orabiani. Ipapadala ko sa iyo ang jade pendant habang nasa pagsasanay ka. Nang pag-iisa, tumugon sa kanya si Hyobong na haha, talaga? Kung ganun, sabihin na lang natin na natanggap ko na ang jade pendant ng maaga. Kaya ipagpapaliban ko muna ang pagsasanay ko, dahil mas mahalaga ang jade pendant ni Ran. Sinabi naman sa kanya ni Ran na talaga, hindi ba malaking oportunidad ang pagsasanay na pag-iisa na inirekomenda mismo ng pinuno ng Heavenly Ghost Pavilion? Hinawakan ni Hyobong ang kanyang kamay na sinabi na kahit nakukonsensya ako na bibigwin ko ikaw, mas mabuti na yon kaysa paiyakan ng magiging asawa ko sa hinaharap. Bahagyang napatungo ng ulo si Ran na sinabi niya na ayos lang sa akin, kaya pumunta ka na lang at gawin mo ang pagsasanay mong pag-iisa. Pinapalampas lang kita ngayon dahil kaarawan ko, ha? Niyakap ni Hyobong ito habang sinasabi na haha. Pasensya na, gusto ko rin sanang makasama ka sa kaarawan mo, pero sayang talaga. Kapalit nyon, sisikapin kong tapusin agad ang pagsasanay. Tumugon si Ran sa kanya na tanga ka. Paano kung may masamang mangyari habang nagmamadali kang tapusin ang pagsasanay? Mananatili muna ako sa bahay ng lolo ko. Kaya mag-ensayo ka ng maayos at bumalik ka. Tiningnan siya ni Hyobong na sinabi na sige, kukunin kita agad pagkalabas ko. Makikita ko na ba ang maliwanag mong ngiti sa oras na yon? Masayang tumugon si Ran sa kanya na depende sa iyo yan, Orabiani. Akala mo bang umingiti lang ako ng maliwanag kapag nakikita kita? Makikita ang mga pagkaing ito na sinabi pa niya sa isip na hindi ko sana sinabi yun. Hindi ko sana nasabi ang mga masasakit na salita noong araw na yun. Sana kahit minsan, nginitian ko siya ng maliwanag. Nabitawan niya ang kanyang hawak na sinabi ni Ran na may gulat sa mukha na paumanhin. Ano ang ginawa ni Senior Brother? Ang tinutukoy niya ay ang kanyang kasintahan. Napatayo ito at malakas na sinigaw na kalokohan. Walang paraan na gagawa ang batang yun ng ganyang bagay. Natutulalang pinagpawisan si Ran na sinabi na may mali talaga. Kahit anong hirap ang pinagdaanan niya sa pagsasanay, hindi siya ganyan. Hindi siya ganoon tao. Nag-aalalang sinabi sa kanya ng elder na Ran, huwag kang mag-alala.
Tutulungan ng lolo mo ang pinuno ng alyansa para mapatunayan ang kawalang kasalanan ng magiging manugang ko. Na sinabi pa ni Ran sa kanyang isip na ako na wala namang nagawa, dapat ko bang hinayaan na lang si senior brother na umalis noon pa man? Kung pinigilan ko sana ang lolo ko noon, maiiwasan ko kaya ang pagkawala ng lahat ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang lolo ko, ang tiyuhin ko, ang tiya ko, ang mga pamangkin ko, ang mga katulong na nakita ko mula pagkabata, pati na ang Ginoo, pati na ang aso. Lahat ay naging abo sa magdamag. Naghalo-halo sa isang dakot, hanggang sa wala nang makakakilala kung sino ang sino. Balik sa kanya na si Hyobong ay pinagmamasdan ni Ran na sinabi na patawarin mo ako, Orabiani. Sinubukan kong ipakita sa iyo ang isang maliwanag ng ngiti kapag nagkita tayo muli. Pero pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat, kaya hindi ko magawang maayos ang lahat gaya ng gusto ko. Kinuha ang token na ibinigay sa kanya ni Hyobong na sinabi pa niya na hindi ko sana ginawa yun muna. Kapag nagkita tayo muli, ipapakita ko sana ito sa iyo at tatanungin ka muna. Sinabi mong tatakbo ka papunta sa akin kapag ipinadala ko sa iyo ang jade pendant na ito, kaya bakit hindi mo man lang ito nakilala? Naalala niya ang alliance leader ng Dark Path na inaabot sa kanya ang token na sinabi na pasensya na, Ran. Mukhang wala siyang nakikilala sa ngayon. Pati itong pendant, at maging ang ama niya. Makikita ang mukha niyang sinabi pa na kapag bumalik na sa dati si senior brother, alam kong hihingi siya ng tawad dahil hindi niya natupad ang pangako niya. Kaya gusto ko sanang tanungin siya noon, bago pa ako mawala ng pagkakataon. Ngumiti siya na sinabi pa na hindi yun dahil sa akin, di ba? Hindi ka nakaranas ng chi deviation dahil sa pagmamadali. Dahil sa aking kamusmusan noon, di ba? Napahawak siya ng kamay sa mukha na sinabi pa na kung sinabi lang sana ni senior brother na hindi, sana ay nginitian ko siya ng maliwanag. Makikita ang mga ito na sinabi pa niya na patawad, patawad, patawad sa inyong lahat. At pagkatapos ay hinawakan niya sa mukha si Hyobong na ito ay pinagmamasdan ni Ran. Makikita ang maliit na pavilyong ito na may nagsasalita na ho-ho, kaya pala nandito ka rin, principal. Dagdag pa ni Sword Sovereign na mas mabuti sanang hindi iniwan ang batang mula sa Dark Path sa tabi ng bangkay. Mukhang hindi lang pala ang matandang ito ang nag-aalala sa maaaring mangyari sa loob. Tumugon sa kanya ang principal na nagdamdam lang ako, pero hindi ko alam na mag-aalala ka pala, Sir Sword Sovereign. Napakunot ng noo ito na sinabi na alam ng matandang lalaking ito na ang bata ay ang kasintahan ng Gushing Bloodblade. Ngunit sino ang nakakaalam kung anong masasamang utos ang natanggap niya mula sa Dark Path? Dagdag pa niya habang makikita ang gusaling ito na kung susubukan nila kaming pagbintangan sa pamamagitan ng paggawa ng kung anuman sa bangkay doon sa loob. Tuluyang lalala ang lahat, tumawa ang prinsipal na sinabi niya na sa kabutihang palad, hindi yan mangyayari. Dagdag pa niya habang naiisip ito na ang mga magulang ni Binibining yun ay matalik na kaibigan ng pinuno ng Dark Heaven Alliance at nasawi habang iniimbestigahan ang mga labi ng Heavenly Calamity sa ilalim ng lihim na utos. Pagkatapos noon, ang lolo ni Lady Yun sa panig ng ina, si Jong Hak, na siyang nag-aalaga sa kanya, ay nakaranas ng trahedya kasama ang kanyang pamilya habang nag-iimbestiga sa insidente ng Gushing Bloodblade. Si Lady Yun ay naging mas mahalaga pa sa Dark Heaven Alliance leader kaysa sa sarili niyang anak, si Gal Hyobong. Dagdag pa nitong tumingin ng seryoso na siya ay ang taong pinakagusto na malaman ang sanhi ng pagkamatay ni Gushing Bloodblade at ang taong pinakatiwalaan ng Dark Heaven Alliance leader pagdating kay Gushing Bloodblade. Dagdag pa na niya ang taong kasama ni Bewitching Flower, Yun Soul Ron, ay walang iba kundi si Elder Shen. Ang kanyang pagdating ng personal ay walang ipinagkaiba sa pagdating ng Dark Heaven Alliance leader, at ang kanyang kahilingan ay walang ipinagkaiba sa kahilingan ng Dark Heaven Alliance leader. Napatingin sa kanya si Sword Sovereign at sinabi na Elder Shen, may ganoong tao ba sa Dark Heaven Alliance? Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa kanya. Muli na namang sinabi sa kanya ng prinsipal na wala siyang palayaw dahil wala siyang aktibidad sa labas, at 2 tao lang ang nakakaalam ng pangalan niya. Ang Elder Shen ay tawag lang sa kanya ng Dark Heaven Alliance leader. Napahinga si Sword Sovereign na sinabi na kung gayon, siya siguro ang Shadow Guard ng Dark Heaven Alliance leader. 2 tao lang ang nakakaalam ng pangalan niya, kaya malamang ikaw at ang Dark Heaven Alliance leader. Nakatingin sa kanya si Sword Sovereign habang sinasabi ng prinsipal na ho-ho, nakakagulat,
kahit ang kasalukuyang Dark Heaven Alliance leader ay hindi alam ang pangalan niya. Ang nakakaalam ng kanyang pangalan ay ang ama ng kasalukuyang Dark Heaven Alliance leader at ang dating Dark Heaven Alliance leader, si Demonic Martial God Gal Jung-hyuk. Dagdag pa niya habang napaliit ng mata na si Elder Shen ay ang servant boy ng Demonic Martial God, at tinutulungan ang kasalukuyang pinuno ng Dark Heaven Alliance sa utos ng Demonic Martial God. Ang tunay na master ni Elder Shen ay ang Demonic Martial God. Napasabi naman sa kanya si Sword Sovereign na sa madaling salita, kahit ang reclusive Demonic Martial God ay alam ang lahat ng nangyari. Servant boy, isang bata na naglilingkod sa isang mataas na ranggo na master at gumagawa ng mga utos. Makikita ang mukha ng prinsipal na sinabi niya na kahit hindi ngayon, mangyayari yan sa sandaling matapos ni Elder Shen ang pagsusuri sa sitwasyon. Sa kabutihang palad, mayroon pa tayong isang mahalagang baraha na maaaring gamitin. At pagkatapos ay biglang pinakita si Hyoryong na sinubo sa kanya ni Ryu ito na kanyang binili sa labas. Sinabi pa sa kanya ni Ryu na mukhang hindi pa siya lubusang nakakabawi sa kanyang katinoan dahil hindi siya makapagsalita. Kailangan pa niya siguro ng isa. Napalingon siya nang sabihin ni Hyoryong na tumigil ka na Ryu yun. Kakainin ko sila isa-isa. Napahinga naman ng malalim si Tito Jiang na sinabi niya na ayos lang siya. Kaya tigilan mo na ang pagsusubo bago pa siya mamatay sa pagkakasakal. Lumapit si Ryu kay Hyoryong na isusubong muli niya ito habang sinabi na walang paraan. Tingin ko makakadagdag pa ako ng isa. Hinarang naman ito ni Hyoryong ng dalawang hawak niyang pagkain na hindi makapagsalita dahil puno ang bibig. Napahinga ng malalim si Tito Jiang na sinabi niyang nakapikit na may pagdududa ako nang marinig ko na bibilhan mo siya ng pampasigla ng katalinuhan na gamot. Ngunit lumabas ka ba sa ganitong sitwasyon para lang bumili ng mga bagay na yun? Itinaas ni Ryu ang pagkain na sinabi niya na sa palagay ko wala kang masyadong alam tungkol dito dahil ikaw ay isang mananampalataya sa King Bell Flowers. Ito ay isang lunas para sa mga nagrereklamong gago, sinasabi ko sa iyo. Tumawa si Hyoryong na sinabi na may lungkot sa mukha na naiintindihan ko. Oo, oras na para bumalik ako sa katinoan. Dahil marami akong kailangang gawin mula ngayon. Tumingin sa kanya si Tito Jiang na sinabi na mga bagay na kailangang gawin. Tulad ng inaasahan, pupunta ka ba sa interrogation room bukas? Tumugon siya na walang paraan. Ang ibig ko lang sabihin ay magsasanay ako ng mas mabuti sa hinaharap. Dagdag pa niya habang makikita ang imahe ng kanyang kapatid sa gilid na tulad ng sinabi ni Jiang Hang. Ako ay isang miyembro ng Heavenly Martial Academy at walang kinalaman sa Gushing Blood Blade. Gayunpaman, salamat sa pagkain, Ryu yon. Sinabi naman sa kanya ni Ryu na magkaibigan naman tayo, pagkatapos ng lahat. 3 taels lang ang sisingilin ko sa bawat tusok at 5 taels para sa paghahatid. Hindi naman makapaniwala si Tito Jiang na tahimik na nakatingin sa kanya. Sinabi naman, ni Hyoryong na Ryu yon, hindi ba masyadong mahal yan? Sa ganitong halaga, makakabili ka na ng bahay gamit ang perang yan. Nakatingin sa kanya si Tito Jiang na sinabi sa isip na seryoso, hindi ko alam kung ang isa sa kanila ay baliw na o hindi, habang ang isa naman ay lumabas at bumalik na may kaunting pagbabago sa ugali. Ngunit ginagawa nila akong balisa. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang gusaling ito na kahit papaano, kailangan nating malampasan ang bukas ng ligtas. At dito na po nagtatapos ang ika-188 kabanata. Ika-188 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang silid na ito na isang boses ang mapapakinggan na tingin ko napakalaki pa rin ng kanyang pagkabigla. Ano na ang mangyayari kay Young Master Hyoryong ngayon? Sinabi naman ni Jin Soul na narinig ko na may mga taga Dark Heaven Alliance din ang dumating. Paano kung kunin nila siya? Hindi yan maaaring mangyari. Sinabi naman ni Doc Go na yun ay isang kakaibang bagay na sinasabi mo. Ano ang masama kung ang isang miyembro ng Dark Path ay babalik sa Dark Heaven Alliance? Ang problema ay ang anak ng Dark Heaven Alliance leader ay nagtatago sa Heavenly Martial Academy sa simula pa lang. Nakakrus ang pagkain na hawak ni Jin Soul na may lungkot sa mukhang sinabi na pero. Hindi ganoon klaseng tao si Young Master Hyoryong. Mabait at maginoo siya, at kapag nakangiti siya, napakaliwanag niya. Napahampas ng kamao si Doc Go na sinabi niya na Lee Jin Soul, huwag mong sabihin na.
Nahulog ka sa isang lalaki ng dark path. Hindi ka dapat magpaloko sa hitsura ng isang lalaki, lalo na kung siya ay isang miyembro ng dark path. Dagdag pa niya na may mga tingin na seryoso na gaano man siya ka-sweet sa labas. Gaano man siya kabuti sa iyo sa simula. Sa huli, maaari kanyang itulak sa hukay ng impyerno. Tumugon naman sa kanya si Jin Soul na imposible yan. Hinding-hindi gagawin yon ni Young Master Hyo Ryong. At siya ay isang miyembro ng White Path Heavenly Martial Academy. Nanlaki ang mga mata ni Doc Go na sinabi niya na kalokohan. Ang kanyang mismong pagkilos na pumunta rito na may ganoong katayuan ang problema na. Muling iginiit ni Jin Seol na nakapikit na sinabi na pero hindi lang anak ng Dark Heaven Alliance leader si Young Master. Hindi ba second cousin niya rin si Sister Yeren? Bigla naman na napatigil si Doc Go at napasabi na yon ay. At pagkatapos ay tumingin kay Yeren na sinabi niya na tiyak na may nasabi ako na hindi dapat, Junior Sister. Humihingi ako ng tawad, Junior Sister. Tumugon sa kanya si Yeren. Naayos lang, Senior Sister. Wala akong contact sa pamilyang iyon, at bukod sa aking mga magulang wala na akong ibang kamag-anak. O dapat pa bang magkaroon? Gayunpaman, anuman ang pinagmulan at relasyon sa dugo, ang pamantayan para ikategorya ang isang tao bilang isang miyembro ng White Path o Dark Path ay ang landas na kasalukuyan niyang tinatahak. Sa palagay ko nakasalalay yun sa pagpili. Bahagyang nahiya si Doc Go na napababa ng ulong sinabi na pagpili, sabi mo. Oo, yun nga siguro. Tumayo siya at sinabi na kailangan kong lumabas sandali para palamigin ang ulo ko. Sige, magpahinga ka muna, Junior Sister. Sinabi naman ni Jin Soul na baka matagalan ako dahil sa curfew. Magiging okay ba si Ryong Sister? Tiyak na nawala ako sa katinoan. Pakiramdam ko ay tinatrato niya si Young Master Hyo Ryong na parang masamang tao, kaya ako. Naagad na sinabi sa kanya ni Yeren na dahil alam mo rin na gabi na, dapat ka nang bumalik ngayon. Natumugon si Jin Soul na oo. Maaari ko ba talagang kunin ang mga ito? Hindi ko alam kung saan mo ito binili. Pero hindi sila nagbebenta ng mga ito sa ating akademya. Sinabi ni Yeren na hindi ko ito binili. At naalala ang pagdating ni Ryo mula sa bintana na agad na tinutukan siya ni Doc Go ng espadang sinasabi na paano ka naglakas loob na pumunta rito. Gusto mo bang mamatay? Sumagot siya na syempre hindi. Pero hindi naman capital offense ang magbigay ng regalo kay Lady na habang dumadaan, di ba? Sinabi sa kanya ni Doc Go habang nakatingin si Ryo kay Yeren na kalokohan. Ang pagiging nandito mo lang sa dormitoryo ng babae ay sapat ng dahilan para patayin kita. Sinabi naman ni Yeren kay Ryo na anong nangyayari. Mukhang hindi maganda ang kalagayan mo. Napakagat ng labi si Ryo na sinabi niya na tulad ng inaasahan, walang makakatakas sa mga mata mo, Lady na. Hindi yun malaking bagay. Mayroon lang isang incompetent na mister na nagsasabi ng mga kakaibang bagay. Sinanong ni Yeren siya at sinabi na sino? Ang tinutukoy mo? Ito ba ay tungkol sa taong hinahanap mo? Naalala pa niya ang sinabi ni Ryo noon na kailangan ko siyang tanungin kapag natagpuan ko na siya. Makikita ang imahe ni Yeonbi na sinabi pa ni Yeren na siya ba ang hinahanap mo? Tumugon si Ryo sa kanya na oo. At bigla kong naalala na may hinahanap din si Lady na, kaya dumaan ako para magpakita ng simpatiya. Napatingin naman si Doc Go kay Yeren na sinabi sa kanya na Junior Sister, ano ang sinasabi mo? Sinabi naman ni Yeren kay Ryo na ang narinig mo ba ngayon ay masamang balita? Kung may maitutulong ako, pakiusap, sabihin mo sa akin. Tumugon sa kanya si Ryo na puro nakakainis na kalokohan lang yon. Siguro yun ang dahilan kung bakit ako mas lalong naging determinado na tapusin ito. Dagdag pa iya habang nakatingin si Doc Go na kahit papaano, nakakapanatag na marinig na tutulungan mo ako, Lady na. Ibinigay niya ang pagkain na sinabi pa na sige. Kung gayon tutulungan din kitang hanapin ang taong gusto mong protektahan. Sumagot si Yeren na naiintindihan ko. Balik sa kanya na sinabi pa sa isip na baka hindi niya alam. Ang katotohanan na ang taong hinahanap niya ay pareho ng taong hinahanap ko. Sinabi naman ni Jin Soul na siguro nakuha mo rin yan sa kung sino. Naalala ko na gusto rin ito ni Young Master Hyo Ryong. Kung sakaling magkita kami, bibigyan ko siya ng isa. Nakatingin siya kay Yeren na sinabi pa niya na pero, hindi talaga pupunta si Young Master Hyo Ryong sa Dark Heaven Alliance, di ba? Sumagot si Yeren sa kanya habang nakatingin sa ibaba na kung nag-aalala ka, puntahan mo siya at tanungin.
Minsan, ang simpleng pagtatanong ay makakapagpabago ng resulta. At pagkatapos makikita ang bahay na ito, lumabas si Yeren sa kwarto na napatingin kay Wee habang gumalang ito na sumuntok sa palad. At pagkatapos ay napalingon siya sa gilid. Nakita niya si Ran na papalapit. Sinabi pa ni Wee sa kanyang isip na nagpalit na siya ng damit. At pagkalapit niya sa kanila sinabi na pinaghintay ba kita. Tumugon si Wee na hindi naman. Dagdag pa niya sa isip na ano ang kakaibang makulay na kasuotan na yon. Para bang nakasuot siya ng isang wedding dress na nakatago sa loob. Natahimik lang na nakatingin si Yeren sa kanila. Nakikita niya ang nasa isip ni Wee na hindi, huwag na nating isipin yan. Walang kinalaman ang taong ito sa kanya. At pagkatapos ay bumaling na siya at naglakad. Dumating na ang mga ito na gumalang na sinabi ng Principal A sumisikat na ang araw. Dagdag pa niya na para sa kapakanan ng Dark at White Path, magsisimula na ba tayo? Makikita ang labas ng Academy na isang boses ang nagsasalita na mabuti na biglang umatras ang iron-footed Soaring Horse Squad. Pero ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Dagdag pa ng mga nagbabantay na ito na hindi rin namin alam. Sa simula pa lang, hindi namin alam kung bakit dumating ang iron-footed Soaring Horse Squad kasama ang Red Vermilion Squad at iba pa. Dagdag pa ng nasa gitna na narinig ko na nagdadala sila ng kabaong, baka nagdulot tayo ng aksidente. At kakaiba na ang lahat ng mga senior na pumunta roon sa oras na yun ay tikom ang bibig. Sinabi pa ng naka-orange na siguro naglabas sila ng utos na tumahimik mula sa itaas. Ibinulong pa nito na hindi ko alam ang mga detalye, pero kung ang nasa kabaong ay ang panganay na anak ng Dark Heaven Alliance leader, kung gayon naiintindihan kung bakit naging ganito kaseryoso ang atmosfera. Sumagot ito na ano, ang panganay na anak ng Dark Heaven Alliance leader. Bakit namin dadalhin ang kabaong ng lalaking iyon sa loob ng akademya? Sumagot ang nakaasol na eksakto. Hindi ba sila naglabas ng utos na tumahimik? Saan mo narinig yan? Muli na namang sinabi ng naka-orange na ang mga negosyanteng miyembro ng aking pamilya ay pumupunta hanggang sa teritoryo ng Dark Heaven Alliance. Sinabi ng aking kapatid sa isang sulat na ilang pamilya ng Dark Path ang naghahanda ng isang piging. Na napasabi ang nakaasul na piging? Ano ang ibig mong sabihin? Ibinulong pa nito sa kanila na masaya sila na patay na rin si Gushang Bloodblade. Gal Hyobong. Ang mga pamilya at kaibigan ng mga biktima na pinatay ni Gushang Bloodblade ay naghahanda ng isang celebratory party. Sinabi pa nito na malinaw na gumagamit sila ng ibang dahilan para magdaos ng piging. Tulad ng kaarawan ng isang tao, wedding anniversary, o health recovery celebration, at iba pa. May gulat sa mga mukha nito na sinabi ng nakaasul na ano? Kahit na ginagawa nila yan, hinahayaan pa rin ng Dark Heaven Alliance leader na mangyari. Dagdag pa ng isa na syempre hindi. Malamang ay babantayan nila sila ng mabuti. Pagkatapos ng lahat, dahil ang Dark Path ay pinamamahalaan ng pera at kapangyarihan, kahit pa ang Dark Heaven Alliance leader, maaari siyang mapuksa sa isang gabi kung lalakas ang oposisyon. Dagdag pa nito na napahawak sa baba na pero bakit napunta rito ang kabaong ng anak ng Dark Heaven Alliance? Natumugon ng naka-orange na baka may isa sa panig natin ang gumawa niyon. Dagdag pa ng isa na kung gayon, magkakaroon ba tayo ng Orthodox-Unorthodox Great War? Hindi, dahil inaasikaso na natin ang problema ng Dark Heaven Alliance, tiyak na nasa komplikadong sitwasyon din ang mga yon. Sinabi pa nito na oo. Baka kaya walang nagawa ang iron-footed Soaring Horse Squad. Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyan, pero ang isipin na kaya niyang hatiin ang Dark Path. Na seryosong sinabi ng isa na oo, dapat siyang bayani. Gayunpaman, ang opisyal na gumawa niyan ay mahihirapan na panatilihin ang kanyang ulo. Dagdag pa ng isa na totoo. Kaya pala pinuprotektahan nila siya ng tahimik na kautusan. Isang mabilis na slash ang papalapit sa kanila habang mahinang sinasabi pa nito na ang Dark Heaven Alliance leader na nawalan ng anak ay susubukan siyang patayin. At ang Martial Demon God na nasa likod ni, hindi niya ito na ituloy nang maramdaman niya ito. At agad na umiwas sila sa slash na tumama sa lupa. Sinabi nito habang makikita ang usok sa paa na ang lugar na ito ay nagbago na rin ng husto. Mas gusto ba ng mga bata sa Heavenly Martial Academy na gamitin ang kanilang bibig kaysa magsanay ng espada ngayon? Dagdag pa nito na nasaan si Uncanny Han Pangziu. At lumipat ang eksena na sinabi ng prinsipal na ngayon. Ano ang sinabi mo na lumabas sa bangkay?
At dito na po nagtatapos ang ika-189 na kabanata.